Maliban sa dalawang tadyang na nabali, wala nang iba pang malubhang pinsalang tinamo si Lengleng. Sa lumipas na 2 linggo, humupa na ang namusarga niyang bibig. Gayon din, konti na lang ang maga sa kanyang mga mata. Malaking pagbabago kumpara nang siya'y itakbo ni Natanya sa pagamutan. Hindi man lamang makadilat noon si Lengleng. Ganoon kagrabe ang ginawang pananakit sa kanya ng mister. Ngunit, ani Lengleng, kahit maghilom pa ang nabaling mga buto at mapawi ang marka ng mga pasa sa iba-ibang bahagi ng kanyang katawan, hindi siya mag-uurong ng demanda. Kahit maantala ang pagparoon niya sa Amerika, maghihintay siya hanggang sa mahatulan si Fredo. At mukha namang mahaba ang bibilangin yon sa likod ng rehas na bakal. Naghabla rin sina Tanya at Angelo, tangkang pagnanakaw sa una, nabigong pagpatay sa huli. Ang paggamit ni Fredo ng baril ang nakapagpabigat sa demandang iniharap ni Angelo. Sakali mang palarin si Fredo at mabigyan ng mababang sentensya sa mga kasong iyon, nariyan pa ang demanda ng pulisya. Ang pag-iingat nito ng di lisensyadong baril. Doon lamang siya mahatulan, siguradong uugod-ugod na si Fredo kapag siya'y nakalaya. Isipin lang ni Lengleng ang naghihintay na parusa sa asawa ay tuwang-tuwa na siya. Kay tagal ding pinahirapan ng lalaking iyon ang kanyang katawan at kalooban. Ngunit kung mayroong abot langit ang galak sa paglaya, buhat sa pahirap ng kalooban, iyon ay si Angelo. Hindi niya ininda ang palo ng puluhan ng baril sa kanyang batok. Mas tumatagos kaysa roon ang sakit na dala ng pang-aaway noon sa kanya ni Tanya. Tuloy, hindi matapos-tapos ang paghingi ng sorry ng dalaga sa binata. Nasa dalampasigan sila sa pribadong bakasyunan ng pamilya Palermo sa Polillo Island sa Quezon. At hindi nila pinanunood ang paglubog ng araw. Sa halip, inaabangan nila ang pagngiti ng umaga. 3:00 na noon ng madaling araw, ngunit hindi maubos-ubos ang kanilang usapan. Tulad nga ng paghingi ng paumanhin ni Tanya. You don't really have to say sorry. Masuyong saad ni Angelo. Kahit ano pa ang gawin mo, kaya kitang pagpaumanhinan. Nakaakbay si Angelo kay Tanya habang magkatabi silang nakaupo sa picnic table. Maluwag namang nakayakap sa binata ang mga braso ng dalaga. Magkapares ang suot nila, komportableng t-shirt at casual na shorts. Kahit masyado kang nasaktan sa ginawa ko? Tanong ni Tanya. Tanya, ani Angelo, ang mahalaga ay nagkakaunawaan na tayo ngayon. Besides, hindi kita pwedeng sisihin noon. Apektado ka na nga ng balita tungkol sa tita mong may sakit. Dinagdagan pa ni Seryo ang pagkataranta mo. Lokong lalaking yun, intrigero, sabi ni Tanya. Ayoko na sa kanyang kumuha ng tindang pets. What about your tita? Tanong ni Angelo. Nag-long distance call ka kanina, hindi ba? Noong bago tayo lumakad patungo rito? May bago bang balita? Sabi ni Tanya. May nag-approach daw kina tita na taga-Cancer Research Institute sa Houston, Texas. May sinusubok daw silang gamot, bago, pang-retard sa brain cancer cells. Baka ibig daw ni tita na mag-volunteer para mag-try kung epektibo yung gamot. Nag-volunteer ba ang tita mo? Sagot ni Tanya. What has she got to lose? Baka madagdagan nga kahit konti ang buhay niya. Yes,
Nag-sign up agad siya, Angelo. Hindi ka pa ba kinokontak ng kuya mo? Tumawa si Angelo. Ang kapatid na genetic engineer, konektado sa Research Institute sa Texas, ang mismong bumisita sa tirahan ng magkapatid na Francisco sa California. Aniya, inaasahan na siguro ni kuya na ikaw ang magbabalita sa akin ng resulta. At saka, oo nga pala, sina Daddy at Mami raw ang susundo sa tita mo para sa pagtungo sa Texas. Ano? Gulilat na bulalas ni Tanya. Bakit ka nagulat? Tanong ni Angelo. Ibig ding makilala at maging kaklose ng parents ko ang mga umampon sa'yo. Nagtaas ng tingin si Tanya. Inaninaw ang ekspresyon sa mga mata ng kayakap kahit maputla ang tanglaw nilang liwanag ng buwan. Seryoso ko ba talaga sa akin, Angelo? Pati pamilya mo, inaabala mo para makalapit ang mga nagpala sa akin. Hindi abala sa party ni na Daddy ang ginagawa nilang iyon. They care, you say? At doon sa tanong mo kung seryoso ako sa'yo, dinampian muna ni Angelo nang mabining halik sa noo si Tanya. Duda ka bang ikaw at ikaw lamang ang babaeng pinangarap ko? Angelo, simula ni Tanya, na maagap na sinalo ni Angelo. Kulang bang pruweba ng matapat kong intensyon ang ipinakikita kong paggalang sa iyo? Masuyang bulong na binata. At alam ni Tanya ang kanyang tinutukoy. Pangatlo na nila iyong pag-weekend sa beach resort nang silang dalawa lang buhat ng magkaunawaan sila. At maliban sa halik, hindi inisip ni Angelo ang samantalahin ang tiwala ng katipan. Pabulong din ang tinig ni Tanya at malambing. Ang kailangan kong pruweba na seryoso ka sa akin ay isa lang. Ano? Tanong ni Angelo. Ilang taon ka na ba, Angelo? 28 na, di ba? At ako'y lampas ng 24. Nasa edad na tayo pareho. Ibig mong pakasal na tayo? Tanong na Angelo. Why sure, gusto ko rin yun. Not yet. Bulalas ni Tanya. Magtatapos muna ako sa law school, hindi ba? So, sabi ni Angelo, anong kinalaman ng edad natin sa usapan? Biglang bumitiw si Tanya sa pagkakayapos sa binata. Sabi niya, lagi ka sa pet shop ko, hindi ba? Hindi mo ba naobserbahan na kahit minsan lang sina Jack at Jill? Hindi pa rin ba nabibili hanggang ngayon ang lovebirds na yon, Tanya? Tumatanda na sila. Hindi pa, at talagang tumatanda na sila. Paris mo. Pabirong napaaray si Angelo. Dagdag ni Tanya. Pero alam ko na ngayon kung ano ang gagawin ko kina Jack at Jill. Ireregalo ko sila sa iyo. Dalhin mo sa kondo mo o mas mainam, ilagay mo sa iyong private office para lagi mo silang makikita. What for? Takang tanong ni Angelo. Ano pa raw? Suyang bulalas ni Tanya. Di para bigyan kanila ng sample ng seryosong halikan. Suyang umalis si Tanya sa inuupaan nang kumislap sa pangunawa ng binata. Sa wakas, kung ano ang tinutukoy ni Tanya. Hindi nakalayo ang dalaga. Tumalon sa pagkakaupo si Angelo at maliksing hinaltak ang braso ni Tanya. Bago makatutol ang dalaga, mahigpit na siya nitong naikulong ng yakap, sabay halik sa kanyang mga labi.
Naghahabol ng hininga si Tanya nang mag-angat ng mukha si Angelo. Pero hindi lumuwag ang pagkakayakap ng binata sa kanya. At may kung anong nararamdaman si Tanya. Isang bagay na hindi pamilyar. Bagaman alam na niya kung ano iyon. Alin ang ibig mong maranasan? Tanong ng binata. Naghahabol din sa paghinga at halatang singrupok na lamang ng sinulid ang nalalabi sa pagpipigil. Kung paano kita pinapangarap ng gising o kung paano kita pinapantasya lalo kapag hating gabi. Pating kayad na inabot ni Tanya ng kanyang mga labi ang kay Angelo, sabay ng paghigpit pa ng mga kamay niyang nakayapos sa batok ng binata. Ipababahala na niya kay Angelo ang lahat. Kahit alin, kahit hanggang saan, at kahit gaano pa katagal.